Hi, good morning. Ako si Ruben Simon, Chief Farmer at Co-Founder ng Ben's Blend. So ngayon nandito tayo sa urban farm namin sa Bulacan. At tayo gagawing experiment. Meron tayong mga nakatanim na kakao doon sa lot natin sa tapat at itatry natin mag-grafting. So meron tayo dito mga almost 3.5 years na ito na kakao. So makikita nyo, meron na siyang bunga. Meron na tayo dito ang almost full size na nakakao, tapos may mga cherries na sa gilid. So dyan natin kukunin yung sayon na gagamitin natin para sa pang grafting. Sige. Actually, paano kasi natin to i-pruning, no? Babawasan natin yung sanga. Tapos naisip ko bigla na i-gamitin na lang natin as sayon itong mature na sanga na to. So dito ating kukunin para hindi sayang, ano. Yan. So yung sayon, basically yan yung kinukuha natin na pangdugtong doon sa grafting natin. Usually kinukuha natin siya doon sa gusto natin i-clone na kakao, no? Ang advantages ng grafting ay mas mapabilis yung pagbunga ng kakao kasi kumukuha tayo dun sa puno na namumunga na. So makikita nyo to, mature na siya. Tapos gusto natin na yung bunga niya, ito ay W10 na kakao. Yan yung magiging bunga nung kung saan natin idudugtong yung sayon. So para i-prepare yung sayon, ang tinitignan natin dito ay yung bud eye, no? So makikita nyo dito, usually yung bud eye dito yan tumutubo, meron ng mga konti dito. Diyan tutubo yung mga bagong sanga ng igagraph natin, no? Normally ang ginagawa ko diyan ay pipili ako ng section ng ating sanga na merong at least 4 na bud eyes, no? So may 1, 2, 3, 4. So ito yung kukunin nating section para sa sayon. So putulin na natin to. Saka itong sa ilalim, no? Masyado pa siyang mahaba. So tatanggalan natin ng yan, ang dahon. So ito na yung bud stick natin. So medyo mahaba pa siya, bawasan ko pa dito. Yan. So ito yung idudugtong natin doon sa igagraph natin na sanga doon sa labas. Tara. Farm natin, no? Mga 200 square meters plus ito. Meron tayong mga around 30 na kakao na naitanim dito. Tapos itong mga to, siguro mga 1.5 years na itong natanim dito. So medyo mataba na yung mga sanga niya. Normally, pag mag-grafting ka, ang pipiliin mo is yung pencil size na yung sanga, no? So ito, naka-field plant na to. So gagawin natin field grafting kung tatawagin, no? So ito yung pinili natin na sanga dito. Normally, binoprone na ito kasi gusto natin mas pili lang yung sanga na papatubuin natin. Pero since gusto natin mag-experiment about grafting, ito yung gagamitin natin para sa pag-graft natin. Ang tinatawag natin dito ay top grafting, no? So puputulin natin yung taas. Tapos dito natin idudugtong yung sayon na kinuha natin dun sa namumunga na puno, no? So linisan lang natin, tanggalin natin ng dahon. Yan. So pinutol na natin, dito natin idudugtong yung kinuha natin na sayon kanina. Yan. So
Yung tools na ginagamit natin para sa grafting, number 1, yung pruning shears para pang puto. Tsaka ito yung importante, grafting knife, no. Yan. Ito. So, after natin maputol yung top na ano natin, gagawa tayo dito ng slice, no. So, ang tawag dito, cleft. Gagawa ka dito ng slice. So, ingat lang kayo kasi medyo matulis yung pruning knife, no. Normally, mga 1 inch yung ginagawa nating cleft, no, para pag-insertan ng sayon natin. Tapos, yung napili nating sayon, ito, gawa natin ng V-cut para sakto siya dun sa paghihiwaan. Pinaghiwaan natin kanina, no. So, since namumunga na yung pinagko natin ng sayon, mas mapapabilis ngayon yung pagbunga nitong pinagdugtungan natin kasi mature na yung sayon na nilagay natin. So, kumbaga mas mapapabilis. Pero yung bunga dyan lang. Itong ibang stem niya, normal pa rin. So, ang ginagawa natin dito, kumbaga, nagmi-mix tayo, no, ng dalawang magkaibang varieties. Kasi teka lang. So, teka lang, cut natin, no. So, ang mangyayari dito, kung tutusin, magkaiba yung variety nito, no. Ito ay W10 at ito naman ay UF18. So, kumbaga, magkakaroon tayo ng dalawang magkaibang klase ng bunga sa isang puno. Advantageous siya sa cacao kasi yung cacao normally in-encourage natin yan na mag-cross pollinate, no, kasi may mga cacao na varieties na hindi nagpo-pollinate ng sarili niya, no. So para ma-mix and match natin yung mga varieties katulad sa isang puno, magkakaroon tayo dyan ng dalawang klase, no. So after natin makadugtong yan, itatali na natin, no. Ito ay tatawag na grafting tape. So kaya natin siya tinatakpan ng grafting tape para maayos at ma-secure yung dugtong natin. Tsaka maprotektahan siya laban sa mga insekto, tsaka most importantly, hindi siya mabasa, no. Lalo na ngayon medyo tag-ulan dito sa Bulacan, pag nababasa kasi itong dugtong natin, may chance na mabulok siya, no. Yan. So mas secure na ito. Tapos ayusin na lang natin yung kakatali. Yeah. Ayan, so nadugtong na natin yung ginaf natin na sayon tsaka yung itong chupon natin, no. So para i-secure siya, balutin natin yan ng supot ng ice candy. So itong supot ng ice candy, nilalagay natin ito para magbigay ng additional security dito, no. Especially ngayon tag-ulan, kailangan hindi siya nababasa para hindi siya mabulok. Okay.
Right. So ito yung unang experiment natin dito sa urban farm natin, no. Normally yung grafting ginagawa siya doon sa mga seedling pa lang, no. Pero kasi dito sa atin sa Bulacan, wala masyado kasing access dito sa seedling. So normally yung mga nakatanim dito galing yan sa buto mismo sa farm namin sa Isabela. So tinatanim namin dito. So wala kaming masyadong access sa seedlings, no. So ito, first time natin siyang gawin na experiment dito sa field planted na, para at least kung mag-fail man ito, buhay pa rin yung dalawang seedling natin. Dalawang sanga natin, no. So antayin lang natin to ng mga 3 to 4 weeks kung magiging successful, no. Then balikan natin. Alright. Successful yan. Dito next time na kami.